Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo kung saan ay naging ganap na bampira ang mga namatay na opisyal ng militar matapos itong maimpluwensyahan ng kapangyarihan ni Carol. Maging si Lee Won-sok ay hindi rin nakaligtas mula sa impluwensyang ito at puwersahang naging isa na rin sa kanila. Pagkatapos ay kaagad na silang lumabas at nagsitalunan sa bintana ng gusali na kanilang kinaroroonan. Sa kanilang paglipag ay kaagad na nilang ibinoling ang kanilang mga pansin sa pinanggagalingan ng mga sapot na siyang naging dahilan kung bakit sila nagkakaganyan. Nang walang pag-aatubili ay mabilis na silang nagsialisan patungo sa kabundukan, at tanging alikabok na lang ang kanilang iniwan. Maging sa pasukan ng underground bunker ay nagkakaroon na rin ng kaguluhan, at sila ay natataranta buhat ng mga undead na kanilang nakikita, at ang lahat ay pinag-iingat sa mga bangkay na malapit sa kanila. Dahil kung ang mga ito ay hindi nila mapanghawakan ng tama, ay maaaring aatakihin rin sila, habang ang bubong ng underground bunker ay bigla na lang sumabog at nasira. Kaya si Oh Sang-guk ay labis na lang ang pagtataka kung ano naman ang kanyang nakita na lumabas mula sa bubong ng underground bunker na nasira. At siya ay nagtanong kung si Lee Won-sok ba talaga ang kanyang nakita na kumikilos ng kakaiba at nakatingin sa kagubatan kung nasaan ang ating bida. Katulad rin ng iba ay kaagad na rin siyang nawala at papunta na rin sa lokasyon na ito, na para bang tinatawag sila. Samantala si Hyun-wook naman ay muli nang ginamit ang kakayahan ng kanyang sibat, layuning pigilan ang ginagawa ng kanyang kalaban sa kanyang mga kasamahan. Subalit ito ay walang kahirap-hirap lang na naiwasan ni Carol sabay tanong kung ito lang ba ang kanyang makakaya. Hindi na pinansin ni Hyun-wook ang kanyang pang-aalipusta, at muli na naman niya itong inatake. Ngunit katulad ng una ay wala pa ring nangyari. Dahil pilit siyang pumipiglas ay ginamit na ni Carol ang kanyang sapot upang siya ay pigilan, kung saan ay sinubukan niya naman itong putulin. Subalit kahit ano pa ang kanyang pagsisikap ay hindi pa rin niya itong magawang masira. At kahit siya ay nahihirapan, pilit pa rin siyang lumalaban at bakas sa kanyang mukha ang tibay ng kanyang kalooban. Samantala si Carol naman ay natutuwa sa kanyang nakikita, at si Hyun-wook ay kanyang sinabihan na kung bakit ba siya nagagalit. Ang kanyang mga kasama na nawawala, ngayon ay papalapit na at hindi naman niya siyang hahayaan na mamatay bago pa man dumating ang kanyang mga kaibigan, kaya kumapit lang raw siya. At masaya niya itong tinitigan habang sinasabi, na curious talaga siya tungkol sa magiging itsura ng ating bida, sa oras na kanya nang makita ang kanyang mga kasama. Bakas sa kanyang mukha ang hirap ng kanilang kalagayan kaya siya ay napapaisip na lang na mas matindi pa ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ayon sa kanya ay nagawa niyang pigilan ang sumpa ng Gregory Azazel gamit ng Failnaught, kaya maaari na siyang gumamit ng Holy Power. Ngunit dahil ang epekto ng totem na nagpapalakas ngayon sa lahat ng katangian ng kasamaan ay aktibo pa. Kaya kahit gamitin man niya ang kanyang Holy Power, ay mag-aaksaya lang siya ng mana. At dahil doon isang paraan na lang ang tangi niyang pagpipilian, dahilan na si Carol ay bigla na lang natigilan, at nagulat sa kanyang nasaksihan. Dahil pagkatapos ni Hyun-wook mag-isip ng malalim, ay muli na namang nanimbalik sa 100% ang kanyang mana. Buhat ng kanya na namang binasag ang isa pang mana tank sa kanyang dibdib, habang kanyang kinaklaro kay Carol na sila naman ang naunang lumagpas sa linya. Pagkatapos ay kanya nang napagdesisyonan na ito na lang ang natitirang paraan upang labanan ang mas pinalakas na puwersa ng kasamaan, ang gamitin rin ang sarili nilang kapangyarihan, at kaagad na pinili ang dark magic ng walang pag-aalinlangan. Kaya nagkaroon na ng isang kulay lila na aura ang nakapalibot sa kanyang ulo, sabay sabi na mata sa mata, ngipin sa pangil, at ibubuwis niya rin ang kanyang buhay upang lagpasan rin ang kanilang linya. At ang sistema ay ipinakita na ang magiging epekto nito sa kanya, ang Dark Aura ay nagbibigay ng 30% na Dark Magic ng korona sa tiyak na equipment, subalit may kaakibat rin itong kabayaran na 30% bawas sa kanyang kalusugan. Dagdag pa niya na kanya ring gagamitin ang epekto ng kanilang totem, at lumaban ng lason sa lason, habang inihahanda na ang kanyang sibat na napapalibutan na rin ng lilang aura. Tulad ng kanyang sinabi, ay gumana na kaagad ang epekto ng totem sa kanya, kung saan ay mabilis na tumataas ang kanyang taglay na dark aura. Kaya ang kaninang natutuwa sa pang-aalipusta, ngayon ay nababalisa at nakakaramdam na ng matinding pagkabahala, dahil hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang napakatinding dark power na bigla niya na lang naramdaman. Pagkatapos ay sumigaw na si Hyun-wook na dapat na siyang maghanda dahil lulunukin niya ang kasamaan nito gamit ng mas pinalalim pa na kasamaan.
At ramdam na sa kapaligiran ang napakatinding aura na ipinapalabas ng kanyang katawan, dahilan ng bahagyang pagkakasira ng mga sapot na nakapaligid sa kanya. Kaya wala na siyang mapaglagyan ng takot sa kanyang katawan, nang mas lalo pa niyang naramdaman ang mas pinatinding aura ng kasamahan na nagmumula sa kanyang kalaban. Kasunod nito ay kanya nang ginamit ang Indomitable Steel Body sa kanyang kamay na ipinanghahawak sa sibat. Hanggang sa ito ay kumalat pa sa kanyang katawan dahilan ng pagkawasak ng kanyang damit pang itaas, habang naghahanda na para sa isang atake. Nang walang pag-aalinlangan ay buong lakas na niya itong binitawan papunta sa kanyang kalaban. Nagawa naman itong maiwasan ni Carol, subalit hindi pa rin niya mapipigilan na mangamba sa lakas ng puwersa na muntik nang tumama sa kanya. Kaya siya ay napasabi na lang sa sarili kung gaano na bakabaliw ang ating bida, dahil hindi siya makapaniwala na sadyang nagawa nitong mabigyan ang sarili nito ng isang dark attribute para gamitin ang buff ng totem. Napasabi naman si Hyunwook na ito ay maganda dahil nagagawa na niyang makarating sa ganito, at kung ipagpapatuloy lang niya ang pagbibigay dito ng pressure na katulad nito. Hindi na niya natapos ang nais niyang sabihin dahil bigla na lang unti-unting nandilim ang kanyang paningin. At ang sistema ay muling nagbigay sa kanya ng isang babala, na ang mas pinalakas na dark power ay lumagpas na sa limitasyon ng gumagamit, at ang gumagamit nito ay papasok na sa estado ng pagiging berserker. Kaya labis na lang ang kanyang pagkabahala sa babala na kanyang nakita, habang unti-unti na siyang sinasakop ng kadiliman. At napatanong na lang siya na kung bakit ngayon pa. Ang totem buff ba ay mas malakas pa kaysa sa kanyang inaakala? Habang pinipilit na sinasabi sa sarili na kailangan niyang magising at makaalis mula rito. Ang eksena ay lumipat na naman kay Youngjun na nagtataka kung ano itong kanyang nakikita, habang karga-karga ang walang malay niyang kasama. At siya ay nagulat sa kanyang biglang nakita, at mukhang mapapalaban na naman siya. Talaga nga namang mapapalaban nga siya, at ang kanyang ikinabigla ay hindi mga halimaw ang hamarang sa kanila, kundi ang kanilang mga opisyal na naging vampira, may mga operation managers at ang iba naman ay mga platoon leaders. At kaagad na naghanda ang mga ito ng kani-kanilang mga mahika dahil hindi naman nila ito napapikita nang sila ay nabubuhay pa. Kaya napasabi na lang si Youngjun na lahat ba kayo ay nagawa rin nilang makuha. Habang saglit na napapaisip, maya-maya lang ay dahan-dahan na niyang inilapag sa lupa ang mahimbing na natutulog na si Kyungjin. At pinagsabihan na dyan ka na muna, hindi naman sana niya ito gusto. Subalit dahil nakipagpustahan siya sa kasalukuyang commander sa ngayon para lang sa isang mamahaling inumin, at mukhang kailangan niya talagang kalabanan ang mga opisyal na ito, upang protektahan lang si Kyungjin. Kaya nang walang pag-aalinlangan ay mabilis na siyang sumugod layuning tapusin na kaagad ang laban. At siya ay humingi na lang ng kapatawaran sa kanyang mga kasamahan, at sila raw ay mamahinga na ng may kapayapaan. Mukhang hindi naman na kailangan ng tulong ni Youngjun, kaya balikan na muna natin sila na patuloy pa ring nakikipaglaban sa isa't isa. Matapos niyang kontrolin ang kanyang espada ay muli na naman siyang naghanda gamit ang kanyang sibat. Bagaman ito ay kanyang naiwasan ngunit para hindi talaga siya matamaan, ay ginamit niya ang kanyang kamay upang ito ay harangan, at bahagya naman siyang nasaktan. Pagkatapos ay kanya nang hinampas ang kanyang kamay ng malakas upang ito ay maipawalang bisa, at matagumpay niya naman itong nagawa. Kaya si Hyunwook ay nanggigigil na nakatitig sa kanya habang sinasabi na ito ay papatayin niya. Kaagad naman na gumanti ng pag-atake si Carol gamit ng kanyang mga sapot, habang nanggagalaiti na sinasabi, na hindi mo ngang magawa na kontrolin ang iyong sarili habang tinatakpan ka ng kadiliman, sa palagay mo papayag akong magpatalo sayo. Ngunit ito ay binaliwala lang ni Hyunwook at patuloy lang sa pagsulong patungo kay Carol. Hanggang sa siya ay nakalapit na, at muli na namang aatake gamit ng kanyang sibat na nagpapalabas ng matinding aura. Kaya labis na lang ang pagkabahala ni Carol at tinawag na lang na isang baliw ang ating nagwawalang bida. Sadyang hindi rin talaga siya basta-basta, at nagawa niya pa ring makaiwas sa pamamagitan ng pagliyad, bago pa man ito tumama sa kanya. Kasabay nito ang pagdating na rin ni Lee Won-sok sa eksena, at kaagad na inatake ang ating bida. Nagawa niya naman itong masangga gamit ng kanyang sibat, subalit napaupo naman siya sa kanyang pagkabagsak sa lupa. Pagkaganon pa man ay nananatili pa rin itong kalmado, habang si Won-sok naman ay ginagamit na ang kanyang buong lakas para idiin malalo pababa si Hyunwook. Ngunit si Won-sok ay nagulat nang bigla na lang tumayo ng walang kahirap-hirap si Hyunwook,
na hindi alintana ang laki at puwersa na ipinapalabas ng kanyang kasama na naging bampira. Pagkatapos ay kanya na itong hinampas ng malakas sa mukha, at ito ay kanyang naitulak papalayo sa kanya. Hindi naman na pinalampas ni Carol ang pagkakataon at ginamit na ang kanyang sapot para patayin ang ating bida kasabay ng kanyang kasama, dahil labis na siya ditong naiinis. At ang kanyang sapot ay paparating na sa kanila, habang sila ay abala pa sa isa't isa at nakababa ang kanilang depensa. Ngunit nagawa naman itong maiwasan ni Hyunwook at ito ay lumagpas lang rin kay Wonsuk kaya ang kawawang lupa lang ang kanyang napinsala. Pagkatapos ay hinampas niya ng malakas ang palako ni Wonsuk, at ito ay nawasak dahilan ng pagkagulat nito. Kasunod nito ay kaagad na niya itong sinakal, at ito ay hindi na nagawang makagalaw. Pagkatapos ay kanya na itong tinutukan ng kanyang sibat, layuning tapusin na sa pangalawang pagkakataon ang buhay ng kanyang kasama. Subalit bago pa man niya itong matuluyan ay bahagyang bumalik ang kanyang kamalayan, at sinabi sa sarili kung ano ba ang kanyang ginagawa sa ngayon, at kanyang naisip na kailangan niyang mahila ang kanyang sarili pabalik at magising mula rito ng mabilis. At kanyang naririnig sa kanyang isipan ang boses ni Yuna na nanghihingi ng tulong sa kanya, habang ito ay lumulubog na rin sa kawalan. Maging ang kanyang dating kasamahan ay nanghihingi rin ng tulong, habang ang mga ito ay pilit na kumakapit sa kanya at tinatawag siyang kapitan. Matapos ang pakikipaglaban sa kawalan ay, nagawa na rin niyang makaahon mula sa pagkakalubog, habang nakahawak pa rin sa kanya ang kanyang mga nanghihingi ng tulong na mga kasama. Dahil doon ay nagawa niyang pigilan ang kanyang sarili at hindi niya nagawang tapusin ang kanyang kasama. Muli nang nanimbalik ang kanyang kamalayan, at kanyang tinitigan ang naging kalagayan ng naging bampira niyang kasamahan. At kaagad na niya itong pinakawala na hindi alintana kung ito ba ay aatake muli sa kanya dahil nasa ilalim pa rin ito ng impluensya ng leader ng bampira. Muli na namang nagbigay ng babala ang kanyang sistema, na ang kanyang kawalan ng pag-asa at galit ay lumagpas na sa limitasyon dahil sa lumalaganap na madilim na kapangyarihan. Kaya nakaramdam na naman siya ng pananakit sa kanyang katawan dulot ng pagbabagong nangyayari dito. Sa pagkakataong ito ay binabati na siya ng kanyang sistema, dahil kanya nang natugunan ng espesyal na kondisyon, upang mabuksan ang nakatagong kakayahan ng item. Pagkatapos ay kaagad na siyang nag-Super Saiyan, dahilan ng pagtilapon ni Wonsuk sa malayo, at napapalibutan na ang kanyang katawan ng nagbabagang asul na aura. Maging sa kanyang ulo ay pumapalibot na rito ang nagbabagang kulay asul na apoy. Hanggang sa nagawa na niyang nalampasan ang sakit na nararamdaman, at nagkaroon na naman ng malaking pagbabago ang nangyari hindi lang sa kanyang katawan, kundi maging sa taglay niyang kapangyarihan habang tahimik lang siyang tinatitigan ng bampira niyang kalaban. At ang nakatagong kakayahan ng Devil's Medallion, Inferno ay kanya nang nabuksan dahil nagawa niyang malagpasan ang limitasyon ng kanyang madilim na kapangyarihan, at siya ngayon ay nasa Hellfire mode, kung saan ay binigyan siya ng kapangyarihan ng nagbabagang apoy ng impyerno na lumalamon sa kadiliman, at ito ay patuloy lang sa paglagablab hanggat hindi pa nauubos ang madilim na kapangyarihan. Kaya mas lalo pang tumindi ang ipinapalabas niyang aura, na parabang naging hari na siya ng kadiliman. Dahil dito ay labis na lang ang pangangamba ni Carol, habang napapatanong sa isipan kung ito ba ay isang Hellfire. Dahil kahit sila bilang bampira ay hindi pa nakakakita ng ganitong kapangyarihan, at meron daw talagang mali rito. Kaya una sa lahat ay dapat na siyang makalabas mula dito, ngunit hindi pa man siya nakakaalis ay naputol na lang bigla ang kanyang paa. Samantala ang ating bida ay kalmado lang na nakatayo habang tinatitigan lang siya na kinokontrol ang kanyang sandata. Kasunod nito ay kanya na ring inihahanda ang kanyang mas pinalakas na sibat, at itinutok na kay Carol. Napasigaw naman si Carol dulot ng matinding sakit mula sa pagkakaputol ng kanyang paa, habang galit na tinitigan ng ating bida. At si Hyunwook ay seryoso ring nakatingin sa kanya na may halong pagbabanta, layuning pagbabayaran ng kanyang kalaban sa lahat ng mga ginawa nito sa kanyang mga kasamahan. Pumasok naman sa kanyang isipan ang kanyang kasalukuyang kalagayan, katulad ng pilit siyang hinihila ng mga naghihingi ng tulong niyang mga kasama, habang siya ay nahihirapan na umahan mula sa walang hanggang kawalan. At kanyang sinabi sa sarili na kung siya ay mahihila pababa ng katulad nito, ay siguradong masasakop siya ng buong buo ng kadiliman. At ito ay hindi niya hahayaan na mangyari kaya kahit nasa ganito na siyang estado, na parabang nag-iba na ang kanyang anyo, ay pinipilit niya pa rin na nilalabanan ang tawag ng kadiliman.
Parang kanina lang inihahanda na niya at itinutok na kay Carol ang kanyang sibat. Ngayon ay ibinaba na naman niya habang tinatitigan lang si Carol na nasa itaas. Kaya si Carol na lang ang mauunang umatake, habang nanggagalaiti na niyang tinatawag na isang bastardong mayabang si Hyunwook, at ito ay kanyang pagpipire-piresuhin. Gamit ng kanyang buong lakas upang galit ay may palabas, ay mabilis na niyang inatake si Hyunwook gamit ng kanyang mga sapot. Subalit ito ay nanatili pa ring kalmado na nakatayo, at walang bakas na takot kahit ang pag-atake ay malapit na sa kanya makaabot. Kahit ito ay nakalapit na ay kanya pa rin itong binaliwala, at unti-unti nang humahakbang pasulong. Ngunit ang mga sapot ay hindi naman sa kanya nagtungo, kundi kumalat lang ito sa mga kalupaan na nakapalibot kay Hyunwook. Kasunod nito ay ang unti-unting pagkabitak ng mga lupa na para bang ito ay inaangat ng mga sapot na nakakapit dito. Maya-maya lang ay ang mga malalaking bitik na ito na nasa paanan ng ating bida ay umaangat na, dahilan nang siya ay mapahinto habang unti-unting nasusunog ang mga sapot na nakakabit dito. Kasabay ng tuluyang pagkasunog ng mga sapot ay pagbagsak ng mga tibak na ito sa kanyang kinatatayuan, kaya siya ay natabunan. Kaya si Carol ay nagtataka, at napapatanong na lang kung nagawa ba nitong sunugin ang kanyang mga sapot. Samantala si Hyunwook ay wala lang kahirap-hirap na pinatalsik ang mga tipak na nakatabon sa kanya sabay turo kay Carol. Pagkatapos ay kanya na itong inatake mula sa likuran gamit ng kanyang punyal, kaya si Carol ay nagulat na lang nang bigla na siyang nataman. Hindi lang iyon kaagad naman niya itong pinasundan na gamit naman ang Cloud Blade, at nagawa niya naman muli itong madaplisan sa mukha. Hindi pa siya nakontento ay kanya nang inatake gamit ng sibat ang magic circle nito, at ito ay nabasag sa maraming piraso. Matapos niya itong mavisak ay muli na naman niyang inangat ang kanyang sibat, at naghahanda para sa isa pang pag-atake. Kung saan ay kanya nang tinitigan na may layunin ng tapusin ang vampira na pumaslang sa kanyang mga kasama. Kaya naiinis niyang tinitigan si Hyunwook habang sinasabi na hindi niya ito magagawang talunin sa pisikal na labanan. Ang bakas ng kanilang labanan ay makikita naman sa lokasyon nila An Min-tae, na kasalukuyan pa ring hinahanap ang totem. Ramdam na nila ang tindi ng nangyayaring labanan, ay kaagad nang sinabi ni Jeonmo na dapat na nilang bilasan ang paghahanap sa totem. Dahil ayon sa kanya ay si Youngjun at si Yuna at maging si Hyunwook, lahat sila ay ibinubuhis ang kanilang buhay sa pakikipaglaban, kaya dapat rin nilang gawin ang kahit na anumang makakaya nilang gawin. Pagkalipas ng ilang sandaling paghahanap, ay kanila nang namataan ang totem mula sa hindi kalayuan, kaya ito ay itinuro na nila kay Corporal Park Jeonmo. Wala nang sinayang na sandali, dahil talagang nagmamadali, ay mabilis nang inutos ni Jeonmo na ilabas na nila ang kanilang holy weapon, at mag-set up na ng bomba. Kanya na ring sinabi kay An Min-tae na kailangan nila ang kanyang kalasag, sabay tanong na kung kaya ba niya itong panghawakan. Sumagot naman siya na ang lahat ay itinataya ang kanilang buhay, kaya kanggarin itong kakayanin hanggang sa ito ay matapos. Dahil ayos na ang lahat sa kanila, ay inihahanda na nila ang kanilang mga sarili. Nang walang pag-aalinlangan ay kaagad nang ginamit ni An Min-tae ang kanyang magic shield sa harap ng totem, habang sila ay nasa likod at nagtutulungan na makayanan ang magiging impact ng pagsabog. Kailangan nilang pagsamahin ang kanilang mga lakas, upang sirain ang totem, kanyang papalakasan ng holy sword gamit ng kanyang holy lightning. At ang malakas na impact mula sa pagsabog ng bomba na nakakabit sa kalasag, ay ang tutulong sa espada para wasakin ang totem. Ngunit kung hindi nila makakayanan ng impact, silang lahat rin ay sasabog. Kaya lahat sila ay kailangan kagatin na ang ngipin at kumapit, subalit mukhang maaantala pa ang kanilang ginagawa, buhat ng isang dambuhalang kamay na papalapit sa kanila na nagmula sa gate na nasa kanilang harapan. Bagaman na hindi sila tinamaan, ngunit ramdam pa rin nila ang pagyanig ng kalupaan, hanggang sa naantala ang kanilang ginagawa. At ang napakalaking halimaw ay unti-unti nang lumalabas mula sa gate na nagbukas. Hanggang sa ito ay tuluyan na talagang nagpakita, at sa laki nito ay sa pag-apak pa lang ng mga paa nito, ay para bang inaatake lang ang tatlo. Isang boss monster, na dambuhalang haunted armor ang bigla na lang nagpakita, sa harapan pa mismo ng tatlo. Upang ipaalam sa lahat ang presensya nito, ay sumigaw na ito ng apod ng lakas, na bumulabog sa buong kagubatan. Kaya si Hyunwook ay bahagyang natigilan, at tinitigan ng panibago na namang kalaban.
Samantala si Carol naman ay naiinis ng labis sa ating bida, buhat humantong pa siya sa isang sitwasyon na kailangan niyang isuko ang buff, at sirain ang totem. Upang hindi na rin si Hyunwook makakatanggap ng buff, at makakaalis na siya sa kanyang estado ng pagiging berserker, at para sa matitira ay ang dambuhalang haunted armor na lang ang bahala. Dahil nawala ang atensyon sa kanya ng ating bida, ay hindi na niya sinayang ang pagkakataon, at mabilis nang umalis sa lugar para magtungo sa lokasyon ng boss monster. Subalit hindi naman magpapahuli ang ating bida, at kaagad na ring lumipad papunta na rin sa lokasyon na ito, kung saan ay tanging alikabok na lang ang guhit ang kanyang iniwan. Habang siya ay nasa malayo pa, ay malakas na itong sumigaw at inutusan ang haunted armor na wasakin na kaagad ang totem. Bago niya raw gawin iyon ay kailangan niya munang ipakita ang kanyang ngipin, layuning patunayan na siya ay hindi isang vampira kundi isa siyang halimaw. Pagkatapos ay kaagad na itong iniangat ang kanyang palakol, na kung tatamaan ka, kahit magawa mo man itong masangga, ay siguradong mahihiyak ka nang bumangon at bumalik pa. Kaya ang tatlo ay hindi na nagawang makapagsalita, dahil sa labis na pagkabahala, hindi nga nila kinayang sanggain ang medyo maliit kanina, ito pa kayang napakalaki na. Ramdam na rin ni Carol ang malakas na puwersa na sumusunod sa kanya, kaya napalingon naman siya na nagtataka. Upang ito ay pigilan na makalapit sa kanila, ay kanya nang nilalagyan ng kanyang kapangyarihan ang Failnot para punteryahin ang ating bida. Hanggang sa mas lalo pang dumami ang pulang enerhiya na namumuo sa dulo ng palaso, upang palakasin pa ang pinsalang may dudulot sa magiging target nito. Pagkatapos ay kanya na itong pinakawalan, sabay sabi na lumayo ka na sa akin isang bastardong nakakatakot. Sa halip na lumayo para umiwas at magpahabol dito, ay kanya pa itong buong tapang na sinalubong sabay handa na ng kanyang sibat. Kasunod nito ay kanya na itong hinampas ng sibat sabay iwas mula rito, at matagumpay naman itong nakalagpas sa kanya. Subalit dahil sa kakayahan nito na nakakapag-target lock, ay kaagad itong bumalik upang muling habulin ang ating bida. Dahil matagal na rin itong nasa kay Hyunwook, ay batid na niya na hindi siya titigilan nito hanggat hindi siya tinatamaan nito, ay mabilis na niyang nilagpasan si Carol at pumwesto sa pagitan ng dalawa niyang kalaban. Naiinis naman niyang tinitigan si Hyunwook dahil nagawa pa rin itong makalapit sa kanila, habang hindi niya namamali ng Failnot na papalapit na sa kanya. Nang kanya nang naramdaman ang papalapit na isang malakas na puwersa papunta sa kanya, ay mabilis na niya itong hinarap, ngunit parang huli na ang lahat dahil napakalapit na ng distansya nito mula sa kanya. Kahit na malapit na ring tumama ang palaso ng boss monster sa totem, ay nanatili pa rin ang tatlo na nakapwesto sa tabi ng totem. Si Carol naman ay nanlaki na lang ang mga mata at biglang napanganga, nang kanya nang makita ang kanyang sariling atakeng ginawa na patungo na sa kanya, habang napapatanong kung ito ba ay ibinato ni Hyunwook pabalik sa kanya. Upang masiguro na siya ay hindi na makawala, ay kanya na itong hinagkan ng pabaliktaran, kung saan ay sulong-salo ng katawan ni Carol ang Failnot. Maging ang dambuhalang haunted armor ay nadamay pa, dahilan ng pagkaantala ng pagkasira ng totem. Hanggang sa silang dalawa at bumagsak na sa lupa, ngunit hindi pa natin sila makikita, buhat ng makapal na alikabok na bumalot sa kanila. Sa lakas ng puwersa na dulot nito ay nadamay pa rin ang tatlo sa epekto ng kanilang pagkakabagsak. At ito na ang naging kalagayan ni Carol, kahit butas na ang katawan, at iniinda ang sakit ng pinsala na kanyang nakuha, subalit siya ay buhay pa naman. Habang si Hyunwook naman ay nakatayo lang sa bandang likuran, at ang Failnot ay nakatusok naman sa kanyang dibdib. Ngunit dahil naging bakal ang kanyang katawan, ay nagdulot lang ito ng isang maliit na pinsala, at kaagad na niya itong kinuha. Kahit si Carol naman ang labis na napinsala, ay kanya pang tinawag si Hyunwook na isang baliw habang nakangiti. Ayon sa kanya ay itinapon lang ni Hyunwook ang pagkakataon na wakasan na ang pagiging berserker niya. Hindi naman tumugon si Hyunwook, sa halip ay kanya lang kinuha ang suot-suot nitong relic. Nagpatuloy naman si Carol sa pagsasalita na ngayon ikaw ang naging isang halimaw na walang katapusang naghahanap ng kamatayan, samantala wala namang pakialam si Hyunwook sa kanyang mga sinasabi, at hinablot na ang relic sa dibdib niya. Dagdag pa ni Carol na ang iyong mga kasama na labis ng umiiyak, ay tatalikuran ka at susubukan kang patayin, kaya ako ay nagtataka kung anong klaseng itsura ang makikita sa iyong mukha sa oras na iyon, ngunit parang wala lang may naririnig si Hyunwook, at itinataas na ang kanyang kamay na may hawak na palaso,
upang itarak ito sa puso ng maingay na vampirang ito. At wala na siyang magagawa kundi titigan na lang ang palaso na isasaksak na ni Hyunwook sa kanyang puso. Hanggang sa siya ay nabalot na ng nagbabagang asul na apoy, na mula sa kasanayan ng ating bida kaya siya ay napasigaw na lang sa sakit. Pagkatapos niyang sumigaw ay bigla naman siyang tumawa habang sinasabi, na siya ay manunood lang mula sa impyerno, upang masaksihan ang kawalan ng pag-asang katapusan ng ating bida. Samantala si Hyunwook ay nakatitig lang sa kanya habang siya ay nasusunog ng walang emosyon na pinapakita. Pagkalipas ng ilang sandali ay mayroong nangyari na isang malakas na pagsabog sa gitna ng kagubatan, at ang lilang enerhiya ay nabulabog. Sa isipan naman ng ating bida, ay hinihila na siya ng kanyang kasama paahon mula sa kanyang pagkakalubog. Hanggang sa siya ay nagawa na namang makaahon sa tulong ng kanyang kasalukuyang kasama na laging naniniwala sa kanya. Habang siya ay tahimik lang na nakatayo at nanood sa nasusunog na vampira. Ang kanyang mga kasama naman ay matagumpay nang nawasak ang totem na nagpapalakas sa kapangyarihan ng kadiliman. Pagkatapos ay ang pulang sistema ay muli na namang nagpakita, upang ipahiwatig na ang totem ay nagawa ng masira, at ang lugar na sinasabing Assembly Point of Evil ngayon ay naparalisa na. Sa wakas ay nakapagsalita na rin si Hyunwook na sa palagay mo ang aking mga kasama ay susukoan ako, habang unti-unti nang natatanggal ang mga bakal sa kanyang mukha. Dagdag pa niya habang nakangiti na itatayari nila ang kanilang buhay para ako ay iligtas, katulad ng aking ginagawa para sa kanila, at tuluyan ng nanimbalik ang kanyang kamalayan, at naging malaya na mula sa kontrol ng kadiliman.